Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong isang buwan nga mga kaibigan ay hinarang ng NBA ang Kawhi Leonard trade patungo sa Toronto Raptors sa dahilan na hindi pa tapos ang investigasyon na ginagawa nila dito. Well, ngayon nga ay tapos ng investigasyon at ngayon ay nasa oras na sila ng paghahatol kung ano ba talaga ang parusa na ibibigay nila sa two-time Finals MVP winner. At ngayon nga ay bigla nang umaayaw ang Raptors sa trade dahil hindi umano nito gustong saluhin kung ano man ang parusa na ibibigay ng NBA sa two-time Defensive Player of the Year winner. Yung trade nga sana mga kaibigan ay makukuha ng Raptors si Kawhi Leonard at mapupunta naman sa Clippers si Brandon Ingram, Grady Dick, 2031 unprotected first round pick, 2033 unprotected first round pick, 2027 first round pick swap, 2030 second round pick at 2033 second round pick. Pahayag nga ng ilang fans ay niligtas umano ng NBA ang future ng Raptors sa investigasyon na ginawa nila dito. Ganun pa man sa ngayon nga ay hindi pa tiyak kung papayag ba ang Los Angeles Clippers na i-cancel ng Raptors ang kanilang napagkasunduan na trade. Depende na lang nga ito sa kanilang pag-uusap at naging kasunduan at kung papayagan ba sila ng NBA na talagang i-cancel ang trade dahil magkaiba nga ang hininto muna ng pansamantala ang trade para sa investigasyon at tuluyan itong i-cancel. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Posible nga bang blessing in disguise pa ito sa Toronto Raptors? Habang si James Harden naman ay ginagawa pa rin nga ang lahat ng kanyang makakaya upang lumakas at maging lehitimong championship contender ang Cleveland Cavaliers. Hindi pa rin nga pumipirma ng kontrata si Harden upang matiyak na may sapat silang pangsahod kung sakali man sa tulad ni Peyton Watson. Nais nga ni Harden na magkaroon sila ng solid wing defender dahil isa nga ito sa mga nagkulang sa kanila noong playoffs. Si Harden at Mitchell nga ay hindi kilala bilang mga defenders. In fact ay considered pa nga sila bilang mga liability pagdating sa depensa. Kaya naman magiging malaking tulong kung sakali sa kanilang lineup si Peyton Watson. Kung hindi pa nga nila makukuha si Watson ay ililipat nila ang kanilang atensyon kay Jonathan Kuminga, isang player na kayang maging instant offense. Ganun pa man ay hindi nga ito magaling sumunod ng mga play. Very athletic subalit hindi kataasan ang offensive and defensive IQ. Kaya naman hindi nga talaga natin masasabi na hindi ginagawa ni Harden ang kanyang parte para magkampiyon. Palagi nga siya mga kaibigan nagtitake ng pay cut. Ginawa na ito noon sa 76ers, ginawa na din ito sa Brooklyn Nets at ngayon pati na din dito. Habang kitang-kita na nga ang malaking marka ng inoperahan sa tuhod ni Jimmy Butler mga kaibigan, kapansin-pansin nga ang sinugatan nito. Sa ngayon ay nagpapagaling pa din si Jimmy Butler sa kanyang ACL injury at inaasahan na out siya sa mga unang bahagi ng regular season dahil dito. Ano ba masasabi nyo mga kaibigan?